Magplano, magsiguro, makibalita. I am ready. Alerto sa tagulan ng GMA News. Isa Marikina sa maraming lugar na ginulat ng bagyong Ondoy noong 2009. Sa ilang oras na pag-uulan, nalubog ang lungsod. Resulta ay pagkamatay ng maraming tao at pagkasira ng mga ari-arian. Ngayong paparating ang bagyong Chedeng, mas handa na ba sila? Kasama natin ngayon si Marikina City Vice Mayor Jose Fabian Cadiz at si Konsehal Domingo de la Paz. Magandang umaga sa inyo. Welcome to News to Go. Magandang umaga, Howie. Thank you very much for inviting us here in News to Go. Thank you very much. So, nalaman natin na hindi naman magla-landfall dito sa Metro Manila at maaaring sa Northern Luzon na. Pero naghahanda pa rin kayo? Yes. Alam niyo po, Howie, since Thursday last week, when Chedeng still called Songda, dito po sa Marikina, naghanda po kami kaagad. Inactivate po kaagad namin yung tinatawag natin Disaster Risk Reduction Management Council. At alam niyo po, dito po sa Marikina, firm believer po kami nung Republic Act 10121 na kung saan ine-evacuate na po namin kaagad ng mga tao bago pa dumating ang baha po. Kaya hopefully, this time around, what happened during Ondoy will not happen in Chedeng if ever na tatamaan po kami ng Chedeng. Kasi kahit hindi naman mag-landfall dito sa Metro Manila, bubuhos pa rin daw yung ulan, no? Kahit sa Northern Luzon, Isabela, Cagayan. No? So, maaaring magkaroon pa rin ng baha, no? Sa Metro Manila, lalo na yung mga low-lying areas katulad ng Marikina. Correct, Howie. Hindi po natin inaalis yan. Kaya nga po, nag-set up po tayo ng early warning system. Meron po tayong mga rain gauges doon po sa Marikina watershed area. Malalaman po namin kung gaano kabigat ang kadaming tubig ulan ang dala ng isang bagyo. Meron po kami mga water level monitoring devices doon po sa kahaba ng Marikina River. At kung yun po ay tumaas ng mga 15 meters above sea level, iti-trigger na ang first alarm. At paano malalaman ng taong bayan? Yung first alarm namin, second alarm, third alarm, meron po kaming siren na strategically located sa mga high-risk barangays. Konsehal Domingo de la Paz, sinabi ni Vice, isa daw kayo sa disaster preparedness expert sa Marikina. No? Matagal na ba kayo na may karanasan sa disaster preparedness? Almost 20 years na ako, lalo na sa water rescue. Kasi dati kong heavy ng rescue ng Marikina. So ano mga lessons mula nung 2009? Ano ba yung natutunan natin sa Ondoy? Ang totoo, nabigla rin kaming lahat noon. Kaya medyo nagkulang kami kasi hindi namin akalain na ganun kalaki yung tubig na darating sa amin. Pero ngayon, ang paghahanda namin, mas higit pa, maski na mas malaki pa sa Ondoy, pinilit naming maihanda ang aming syudad sa tulong ng aming Mayor Del de Guzman. Naghanda kami ng mga mas maraming rubber boats at saka mga speedboat. Ang pagkakaiba lang ngayon, hindi na sila maghihintay ng rubber boat o speedboat. Ngayon, bago dumating yung malaking baha, lahat ng strategic point sa Marikina, nandun na yung mga speedboat, rubber boat, may mga bangka rin kaming ginawa na ikakalat sa mga So kalye. itong strategic points, so in-identify nyo na ba yung talagang flood-prone areas ayon sa record ng Marikina? Opo. Alam nyo na kung saan talaga mataas ang tubig? Alam na ho namin yung lahat ng lugar na unang-unang lulubog. Ngayon, naghanda rin kami dun sa mismong syudad, bagamat hindi nilulubog, pero kung ang tubig na darating ay malaundoy, naghanda naman kami ng mga bangka para maging umasiste dun sa mga tao. Okay, para sa mga nanonood, no, ano yung mga areas na to? Halimbawa, yung mga top 5 pinakamataas ang tubig sa Marikina? Sa Marikina, Tumana. Nangka, Malanday, IBC, and Provident Village po. Provident Village. Correct. So, todo yung paghahanda dyan? Opo, todo po. At kasalukuyan nga dito po sa Provident Village, itinataas po yung dike ho doon. Para po sa kalaman nyo din po, Howie, doon po sa Marikina, may mga dikes po kami. Doon po sa kahaba ng mula sa Santo Niño hanggang sa may Tumana. Bago ba to? Matagal na po yan, pero we are strengthening it kasi nung nakarang Ondoy na-penetrate ho yun eh. And we are trying to raise it to a higher level. Kaya lang yun nga po, dito po sa Marikina, nag-training na po ang mga komunidad to react properly even before dumating yung baha. Ang sabi nga ni Kapitan Barako,
marami kaming speedboat, marami kaming mga rescue vehicles. Kaya lang, sana hindi na namin gamitin to dahil nailikas ho namin ng mga mahal naming kababayan from harm's way. Yung nung 2009, no, parang nag-breakdown yung government communication system. Kaya sa amin nagti-tweet o tumatawag, no, kasi hindi raw nila matawagan yung mga local officials o yung maaari mag-rescue sa kanila. Ano naman yung communication system na binago ninyo? It will not happen this time kasi itinas na namin sa second floor. Kasi nung nakaraan ho, yung mga vital communications equipment natin, nasa first floor. So yun tinamaan din ng baha. So this time, we put up an effective communication system doon po sa office ng aming mahal na mayor, Del de Guzman. Doon po sa second floor po yun. Na-interview namin si Urban Planner June Palafox kahapon. Ang sinabi niya, parang wala masyadong reforma mula noong 2009. Yung isang sinasabi niya dapat gawin ay nasa building code na dapat sa mga local government na yung mga first floor sa mga low-lying areas, ay dapat wala na masyadong mahalagang nilalagay doon. Maaring mga sasakyan na lang. At yung mga tinitirhan, yung mga areas na talagang nandun yung mga tao, dapat elevated na. Ito ba, ginagawa na ba itong mga ganitong klaseng policy sa Marikina? Well, actually, Howie, ever since Ondoy, we have been studying and we're encouraging our residents. Kung nasa low-lying area sila, gawin nila yung kanilang new structure, second or hanggang third floor. Precisely, I agree with the sentiment of Architect Palafox that in itself, dapat yung mga bahayo ng mga pamilya na nakatira sa high-risk area should be considered as evacuation area, yung kanilang second or third floor. Tama po siya dyan. But here in Marikina, we are initiating engineering interventions. Itinaas namin yung dike, sa Providento, itinataas na rin yung dike. Dinediretso namin yung ilog continuously, hoping that deepening the Marikina River and will minimize the threat of floods. But again, it will not take only local action. It should also encourage the national agencies to take a firm stand. Alam niyo po, Howie, yesterday, kami po ay nag-inspection trip along Marikina River. Ang dami po nakita namin talagang kailangan gawin ang national agencies. May mga encroachment po tayo. May nakita kaming mga informal settlers. National government lang ba yung may kapangyarihan doon sa informal settlers? Well, kahit nasa loob ng lungsod ninyo? Well, sa amin wala. Sa amin. Pero downstream, may downstream. nakita po kami. At may epekto yun upstream? Of course. And doon po sa after Manggahan Floodway, talagang the river considerably narrowed by maybe mga 70%. At meron pa mga informal settlers doon, hindi na dredge, hindi napapalapad yung ilog doon. So it's really very sad. There should be a concerted national action on this. Okay. So, yan ang dapat gawin ng national government at sinabi niyo na kung ano yung ginagawa ng local government. Yung mga karaniwang mamamayan naman o yung mga residente sa Marikina, as a final message lang po, anong pwede nilang gawin, ano dapat ang ginagawa nila ngayon, Konsehal? Ay dapat lagi silang nakahanda at lagi silang makinig sa kanilang mga local government officer kasi meron na kami mga tao na nakakalat na nagbibigay ng instruction in case na kailangan ng evacuation or forced evacuation. Makinig lang sila at hindi naman sila mapapahamak. Nakahanda kami sa ganun. Vice, ano yung pinaka-importanting paghahanda ang dapat ginagawa ng mga ordinaryong residente doon? Well, alam niyo po, we should always be alert, keep our radios open, and make sure that each family will be self-reliant. Alam po nila kung saan pupunta at always keep listening to the channels, especially Channel 7. At, so dapat may evacuation plan bawat household? Of course. Doon po sa Marikina, alam po nila kung saan pupunta. Alam na nila at, kung ano yung pinakamalapit. Ito maganda sa DRRM, dito sa Republic Act 10121, na kung saan binigyan ng empowerment ang bawat komunidad, really, to be self-reliant during and confident during disasters. So we instituted the proper training for them at sana po yung theory na itinuro natin will be put into good practice this time if ever disaster will strike. Marikina will be prepared
the city government under Mayor Del is taking care of its constituents at all times. Okay, good advice. Maraming salamat, Vice Mayor Cadiz and Konsehal De La Paz. Thank you very much, Howie.